Okay, so magandang umaga. Ngayon ay May 5. So ito yung mga tanim natin noong April 14. Ito hindi ko sure kung makakahabol pa eh. Pero yung iba naman mukhang looking good. Ito yung mga leggy na seedlings natin dati. So yan, kung makita nyo, maliwanag na, medyo maliwanag na. Actually pag tanghali sobrang init. Itong mga scamander natin medyo nalalanta, kumbaga. Kasi yung taas din ito mula dito siguro mga 6 feet lang eh. So masyado mababa. Anyway, dito tayo. Ito yung tanim natin noong April 10. Yan, April 10. Yan. So mas nauna yan ng konti hanggang dito. Yan, ito medyo maliit eh. Pero itong tatlong to April 5 yata yan. Pero itong tatlo kasi ito yung mga nagka-problema. Meron pang dalawa doon. Makita nyo yung dalawa doon na mas malaki pa dito. So ito yung scamander din to. Pero ito yung pinakamalit na scamander kasama ng mga yan. So ito yung lemon basil natin. Saan ba to? Galing to sa baba itong lemon basil sa nursery. Tinransfer ko na lang dyan. So ito yung kasabayan niya mga lemon basil. Pero dito na siya, mas maaga siyang na-transplant. Kung mapansin nyo, mas maraming dahon na to. Kasi yun nasa artificial light lang eh. So ito yung scamander natin. So 20 days lang yan. Parang 50 days total. Kasi 1 month na siya dun sa artificial light natin. Tapos nilipat ko na siya dito. So 20 days na natin siya alagaan dito. So ito naman yung March 26 natin. So for harvest na siya next week. Yan, for harvest na yan next week. Ito. Tapos ito yung kasama nung tatlong nandun na maliliit. Mapansin nyo, itong dalawang to. Ang laki ng difference oh. Laki ng difference sa size. Kumpara mo dun sa tatlo. Kasi nga nagka-problema ako dyan. Butas pala yung container kaya hindi sila nakakakuha ng nutrients. So, ito ayusin ko pa to kasi kung mapansin nyo, hindi ko lang kung napansin nyo pala. Ito, dumating na yung styrobox natin kahapon. So kagabi, nagbutas-butas na ako. So 15 holes pero 15 holes lang. So yan. So ito naman, itong isa 1 inch kasi yung thickness nitong takip. 1 inch. Yan, bago natin ma-penetrate yung baba. Yung mga seedlings ko, yung foam ko, nasa 1 inch. Parang wala pang 1 inch eh. Parang sobrang lalim. Ang ginawa ko, yung kalahati, di ba, butas na siya na ganyan. Tapos yung kalahati dyan, medyo niluwagan ko. Kaya yun ito, may opening dito ng konti. May opening dito ng konti. Yan, tapos ito, half inch pa yung 1 inch na butas. Nilakihan ko lang yung taas. Yan. For trial pa lang din naman yan kung anong mangyayari. Pero yan. Ginawa natin ito. 1 inch lang din. So, ito yung mga container natin. Yan. Mamaya, may lakad kasi kami. So, pero mamaya, or gabi, magta-transfer ako ng 10 o 9. Kasi depende kung ilan yung nabuhay doon eh. Pero mga 10. Lalagay ko dito, ayusin ko lang, set up. Tapos ito eh, malamang itong mga scamander natin, ilipat ko muna doon. Yan, doon. Sorry, out of focus eh. Yan. So ito, kailangan ko palang diligan to kasi mapapansin nyo. Tuyo na yung paligid. Yan. Diligan. Mga tanglad, lemongrass. So looking good naman tayo dito sa mga talong. Uy, nakalimutan ko pala yung ating cherry tomato. Ito yung cherry tomato natin. So wala pa siyang bulaklak. Ayun pa, may cherry tomato pa tayo dito. Kailangan ko pa siyang ilipat sa ganito. Lalagay natin siya sa soil. So ito naman yung ating bell pepper. So kung mapansin nyo, nabanggit ko nung karana yun na may bell pepper dyan. So hopefully yung iba mag-create din or maging bunga din. Para marami tayong ma-harvest. Pero ngayon meron tayong isa. Yan. Dito naman tayo sa ating, ito malamang tanggalin ko na muna to. Parang
nagkaroon siya ng mga maliliit na spider katulad nung naging problema natin dati doon. So, patay na natin siya. Tapos ito, nandito yung pipino natin. Ayan, pipino, dalawa na nasa soil. Then, yan. Pinapatraverse ko lang dyan, pero papupuntahin natin dito yan. Susunod. So, kailangan ko lang magdilig-dilig. Medyo tuyo na yung lupa nila. So, dito naman, makita natin yung water level dito. Medyo okay pa. Cherry tomato. Medyo naka-recover na siguro sila kasi nga, nung nakaraan, few weeks back, masyadong mataas yung concentration ng nutrients nila. So, naayos na natin. Palagay ko, mali ako initially ng pag-compute nun. Yun yung nakikita kong possible naging problema doon. Pero anyway, dito naman sa cucumber natin. So, yung isa, hindi na talaga kinaya nun yung isa kasi nanilaw na siya eh. So, tinanggal ko na siya kaysa baka maka-apekto pa siya dito. Pero yan, mapansin nyo ito. Ito mga, isang linggo na yata nating kino-cover to. Yan, lumaki na siya ng konti. So, may bunga na yung pipino natin. Ayun, yung mga male flowers, kusa natutuyo eh. Pero hindi naman natin kailangan ng male flowers eh. Based sa pagkakaintindi ko dyan sa Jackson F1 na yan. Hindi naman niya kailangan ng pollination. Hindi ko sure kung sa pollinating tawag doon or kung ano man. Basta antayin mo na lang magkaroon ng female flower. Saan ba dito? Meron pa dito isa eh. So, yun, pag lumaki-laki na siguro. Pero ito, hindi ko kailangan kukita sa video. Basta meron dito maliit. Maliit pa. Katulad nung napansin natin dito na sobrang liit pa. Ngayon, medyo malaki-laki na siya. Pero ito mga one week old. Yan. Tagal din, no? Pero pag lumaki daw siya mga ganyan, mabilis na yung pag-grow nila. So, tingnan natin. Total, mag-isa na lang siya dito. Yan, medyo marami pa siyang nutrient solution dyan. Yan. So, itong mga side growth, hindi ko na siya pinakailaman. Diba, nung nakaraan, pinupruning ko pa sila. Ngayon, hindi ko na siya pinakailaman. Hayaan ko na lang, natakot akong galawin sila. Anyway, ito yung bulaklak ng ating sweet basil. Ayan, may bulaklak pa ng sweet basil doon. So, ito for harvest na talaga to. So, baka bukas, harvest ko na yan. So, maliit siya, diba? Kaya, for soft consumption na lang namin yan. So, ito yung Thai basil natin na sagana sa buto. Ayan, sa bulaklak. Ayan. Ipupruning ko na lang siguro. Ayan. So, magdidilig-dilig lang naman akong dito. Tapos ito, ayan. Ayusin natin to para magkaroon din tayo ng parang mini garden ng amaranth dito. Ayan. So, kasi medyo malaki na yung magagalawan natin. Pagbibigay na natin sila ng optimum condition nila. Ayan. So, lalagyan ko muna siguro ng mga support tong ating lemon basil. Katulad ng mga tangkay. Ayan, ganyan. Marami naman tayo na. So, lagyan lang natin sa support para maka-straight siya. Itong cherry tomato na to, tibay eh. Oh. Tibay. Mga lemon basil natin. Makita nyo, itong lemon basil kasi na to, although galing siya sa seeds, ayun, sa seeds din yun. Pero ang problema niyan, dun siya nakatambay. So, medyo manipis siya kasi kulang siya sa sunlight. Ayan, tulad to. Nandyan lang siya pero parang antibay ba nung tangkay niya. Yan. Yun lang yung napansin ko. Ito may cherry tomato dito, hindi ko sure kung kakayanin niya pa. Pero matagal-tagal na yan, kasabayan niya to. Kasabayan niya to. Yan. Actually, magkakasabay yan ng buto. Yun lang yung una kong transfer sa hydroponics. Kasi ito naman, transfer ko lang dito sa mga soil. Yan. Ayun o. So, that's it. So, hopefully, ito talagang maganda yung bunga ng ano natin, bell pepper. So, tatanim pa rin tayo dyan. So, magkakaroon tayong cherry tomato. Gagawa pa tayo ng bell pepper. Tsaka, ano pa ba? Ayun. Ano ba yung nasabi ko? Basta yun yung amaranth yun. Gagawa rin tayo yan dito. Para marami tayong na-harvest.
Hindi lang puro lettuce. Pero yan. So, medyo magiging stable na siguro yung supply ko ng lettuce para sa akin and may mabibenta naman tayo. So, kailangan na natin magtanim paulit-ulit. So, yun yung bagong sistema. Hindi naman bago, pero improve lang natin yung sistema ng pagtatanim natin. Rotation, kung ano-ano man. And soon enough, hindi ko lang alam kung gaano katagal ko pa bago gawin. Gusto ko tong Explore 4 DWC, pero yung tawag doon recirculating, so yung umiikot para siyang NFT pero DWC. So, magkakaroon na tayo ng reservoir tapos papacirculate natin, pero hindi pa agad-agad yun. I-stable muna natin yung Kratky setup natin dito, then unti-unti tayo mag-explore ng DWC. So, yun yung pupuntahan ko, DWC compared sa NFT. Medyo mas mahirap kasi yung NFT, especially kung nawalan ka ng kuryente. Yung idea ko, or yung naisip ko, kasi pag DWC kung nawalan man ng kuryente, kahit pa paano, nakasubmerge pa yung halaman mo sa tubig. So, tatagal pa sila. Parang magiging Kratky sila ng labas pag walang kuryente. Anyway, that's it. Medyo lumahaba na yung video natin. So, hopefully, maraming magandang improvement kayo makita dito after a few weeks or months. And sana may matutunan kayo. That's it. Bye-bye.